Magandang araw, magandang hapon at magandang gabi sa inyong lahat. Meron tayong sasagutin na isang video na eto na naman, meron namang umingay, alam nyo na, hindi po nadala mga kapatid, ano? Hindi po Yes. siya nadala dahil mga kapatid, unaan ko na, no? Hindi siya nadala doon sa ibinuking natin mga kababayan. Hindi niya pa rin sinasagot 'yon. Bakit hindi niya sinasagot? Panoorin natin dito po sa bagong talakayan dito sa Taga-Suri! Ako po si Kaburno at ako ang inyong taga-suri. Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! At sa ating episode po ngayon ay tatalakayin natin ang bagong video ng nag-aasta na siya daw marunong ang ending Umamin siya noon na mangmang siya. Eto na, Brother Gabriel de Guzman, ipapasok na natin. Brother Gabriel, magandang araw sa iyo. Hindi si Brother Gabriel, siya yung magbibisto ngayon. Ay, ako. Sige. SLTV. Ayun. Si SLTV, yung tinutukoy natin, di ba? Sige na, bumati ka na, Brother Gabriel. Okay, magandang araw po sa ating lahat. Kapayapaan pa ng Diyos sa parating sa atin. Thank you so much. At salamat talaga sa Diyos at napasama ulit tayo dito sa talakayan na ito. Ayan, at bago muna natin simulan, dahil mahaba itong video natin, manalangin muna tayo sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, Kaparangan sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen! Ayan, ito na, Brother Gabriel. Napaka-exciting Okay. naman ito. Pero bago muna natin simulan, naalala mo, kapatid na Gabriel, yung binuking natin talaga siya kasi nag-aasta siyang MCGI member. Alam mo naman, pinakilala niya si Soriano sa kanyang YouTube channel. Eto ano ba itong si SLTV? Binuking na natin siya, yung sagot niya ay puro pa-personal sa atin kasi na-booking na siya. Eto, ano bang na-booking? Panoorin natin. Member ng Iglesia ng Diyos na Buhay. Ako po ay member ng Iglesia ng Diyos na Buhay. Ako po ay member ng Iglesia ng Diyos na Buhay. Ako po ay member ng Iglesia ng Diyos na Buhay. Ako po ay member ng Iglesia ng Diyos na Buhay. Hindi po ako kagrupo ng MCGI. Hindi po ako kagrupo ng MCGI. Ito lamang pong mga Iglesia Katolika ang nagpupumilit na ako'y miyembro ng MCGI, mga kaibigan at mga kababayan. Ayun, di ba? Tayo lang daw yung nagdidikdik sa mga ulo ng mga nanonood na siya daw ay MCGI. Malay mo naman natin,
manloloko kasi siya. 'Di ba nagpapanggap na MCGI, ang ending di naman pala. Ayun. O ngayon, kapatid na Gabriel, sa ating episode ngayon, tatalakayin natin itong sagot niya. Meron siyang sinagot sa ating video. Actually, ganito yung nangyari, no? I-share ko na lang. Nalaman ng team namin na merong isang video sa channel mo, Brother Gabriel, sa Karunungan Katoliko. Oh. Yung ginawa niya, kinuha niya yon and then inedit niya yung portion, inedit. Tapos yung ginawa, pinagtambal kay Mr. Soriano. Parang lumalabas, nagdedebate daw tayo kay Mr. Soriano. Okay, sige. Oo, yung channel na yan, ating siyasatin. Ayan yan ang pangalan ng YouTube channel. At marami siya dyan na kung i-search nyo yan mga kapatid, wag nyo na lang panoorin, panluloko yung mga nandun sa channel na yan. Pero Brother Gabriel, itong masaklap. Kinuha ni SLTV. Yan ang ginamit niya ngayon na material sa kanyang YouTube channel. Tatalakayin natin yan, Brother Gabriel, di ba? Sige. So yan. Ito na. Simulan na natin. SLTV, nagpapanggap na MCGI member, mga kapatid. Ito siya. Ang gusto ko pong bigyan ng reaction video po sa ngayon mga kaibigan ay yung isang video ng kapatid na Eli na kung saan mayroon pong nagtanong na isang Katoliko, tinanong niya kung bakit ang kapatid na Eli ay hindi siya naniniwala na meron nang napunta sa langit, bagamat ang mga iglesia Katolika ay pinaninindiganan na marami na nga ang napunta sa langit at yun ay yung mga santo at una-una ay si Elias at saka si Enoch. Ayan yan ang kanyang sabi. Meron ka pang napansin bago mo natin ipagpatuloy, gusto ko lang ito bigyan ng konting pansin. Una, mapapansin yung title ng kanyang programa. 'Di ba dati yung pangalan nun, Exposed, tapos may letter D, Exposed the Truth. Kumusta na ba yon? Nagbago na ba o hindi? Ayan na, nagbago na Bale, pero may mali pa rin, kabot mo ka. May mali pa rin. Mamaya, di ba? Mamaya. Mamaya na natin talakayin ko, no? Mamaya na lang, yung title lang muna, di ba? Yung title niya, yung title daw, Brother Gabriel, at least, binago na niya. Kasi, pinuna natin yan noon. Ito naman ang problema. Yung sa taas, ano ba yung, basahin mo nga yung sa taas, Essels TV. Pangalan niya na lang, di pa no? Hindi pa niya diba? ng spelling Pero pupunayan sa atin, ha? Pupunayan sa atin. Hindi niya tinitignan yung sarili niya, Brother Gabriel. Oo, yun nga mahirap to, kaburnok Parang, dito mo nga mapapatunayan na ewan ko kung ano yung credibility niya na para magbigay ng reaction. Gagamitin lang pala yung video ni Soriano tapos ipapantapat daw sa atin. Ayan ang masakit doon. Hindi siya MCGI mga kapatid Take note, hindi yan MCGI. Ay nako. Sige, tuloy na natin kasi mahaba-haba ito Sige. Sige. Bakit itong si kapatid na Eli hindi po naniniwala ron? Na itong paniniwala ni kapatid na Eli tungkol po sa wala pang umakyat sa langit, ang kanya pong batayan ay yung sinabi ng Panginoong Hesukristo. Hindi po nagsabi ng kapatid na Eli tungkol po sa wala pang umakyat sa langit kung wala siyang batayan. At ang kanyang batayan ay yung sinabi ni Kristo doon po sa John chapter 3 sa verse 13 na walang nakakita sa Diyos kailanman kundi ang anak na nanggaling mula sa langit. Yan ang sabi niya. At yan nga, yung Juan 3:13. Ready na ba yan, kapatid na Gabriel? Ipakita natin. Basahin natin. Ito basahin natin para to be fair naman sa kanya, no? Sige, para mabigyan siya ng ito yon. Ayan At walang umakyat sa langit kundi ang nanggaling sa langit,
sa makatuwid bagay ang anak ng tao na nasa langit. Ayan. So, yung paliwanag natin dito, kapatid na Gabriel, kasi ito naman talaga yung ginagamit ni Soriano noon, di ba? Na talata, to prove, kapatid na Gabriel, na wala pang mga santo sa langit. Walang santo doon, wala si Maria doon sa langit, etc. etc. Yung sinasabi natin, kung babatayan yung hermeneutics nito, kapatid na Gabriel, itong Juan 3:13, kapatid na Gabriel, tumutukoy yan doon sa panahon nung nagsasalita si Kristo. Tama naman, ano? Wala Yes, wala namang umakyat sa langit kundi yung nanggaling sa langit. sa langit. Oo. Oo. Ngayon, Brother Gabriel, itong masaklap, titirahin na tayo ni SLTV sa susunod na mga segundo. Ito, panoorin na natin. Exciting to. Walang problema. Panoorin natin. Kaibigan, bago ko po ipakita, gusto ko lamang po bigyan ng paliwanag kaunti, mga kapatid. Itong paniniwala ni kapatid na Eli na ito, mga kababayan, ito po ay pinabulaanan ni Kabornok. Pinamalian niya po, mga kaibigan. Ayun. Pinamalian ko daw. Tuloy natin. Sige. Na itong batayan ni kapatid na Eli ay mali. Ayon kay Kabornok, napakarami daw bersikulo na sisirain na doktrina itong batayan ng kapatid na Eli. Oo, kasi Brother Gabriel, mali yung unawa ni kapatid na Eli ni Soriano tuloy, ni SLTV. Marami naman talagang talata na babangga doon Kung yung unawa mo, ganoon, na hanggang ngayon, yung anak lang, si Kristo lang talaga, yung nakaakyat sa langit, siya lang mag-isa. Maraming talatang babanggain kapatid na Yun nga. Gabriel Oo, Yun na nga. yung masaklap kasi, yung kanilang private interpretation. Ayun. Yan ang mahirap dyan at mamaya gagawin na naman ni SLTV yan. Sige, tuloy natin dahil ipapakita na niya ang video galing sa YouTube channel na ating siya sa atin. Panoorin mo, Brother Gabriel, dahil matatawa ka talaga. Eto. Sige. So bago ko ipakita yung video ng kapatid na Eli, ipakita ko muna itong pagtutol ni Kabornok sa mga video ng ating kapatid na Eli. Heto mga kaibigan, makinig po kayo. Huwag muna kayong aalis, siyasatin natin itong mabuti. Alangan sa Earth, kapatid na Gabriel, sa ibang dako ng ayaw ni Soriano nito, kapatid na Gabriel. Kasi yung binabatayan niya, yung 13 ba yun ng Juan, kapatid na Gabriel? Ayan, nakita mo na. Yung mukha mo pala talaga yung starring kasi Brother Gabriel. Talaga ako si Kabornok. Ano ba naman? Ayan Brother Gabriel ito lang napapansin ko. Pwede mo siguro, gawin mo na lang siguro ngayon. Sige. I-type mo nga sa YouTube yung channel na ating siya sa atin. Hindi na natin ipakita yung video para at least aware kayo sa context. Sige, naka-ready na ba yan? Ito. I-ano ko yung aking screen. Ating Okay. siya sa atin. Siya sa atin. Ayan. Ito po. Meron siyang 7,000 subscribers. Correct. Sige. I-flash na natin. Pwede na bang i-flash yan? Sure. I-flash na natin. Ito, nilakihan ko. Ayan. Ating siya sa atin. Ayan yan ang YouTube channel. Ngayon, ayan yung video. Wag mo na nating i-play Ayan Play. ibaba mo pa ng konti. Ibaba mo. Lakihan mo na lang, i-zoom in natin. Hindi Zoom in mo. natin. Okay, zoom in natin. Walang problema. Ayan, sige, ibaba mo ngayon. Para makita ng mga manonood. Wag mong ayan yung video 4 months ago. Ayan sa taas, Brother 4 months Gabriel. ago, I see. Oo. Sa taas. Hindi yan. Yung isa, makikilala mo kung sino ang may unawa. Yan ang thumbnail niya. Ayan ikaw pa talaga versus karunungan sa Diyos daw. Karunungan. Mali pa yung spelling, Karunungan Katoliko. Tapos karunungan sa Diyos. Yung gumawa ng channel na ito, kawawa ka talaga. Yan ang masasabi ko. Naawa ako sa iyo, Halata naman talaga
na mas lalong lumilitaw na itong si Soriano, bulaang mangangaral talaga. Pinagpapatambal mo pa kasi. Ay nako, delikado yan. O, di ba? Talagang ano pa Sige. eh, no? Ano kami. Anyway, sige, okay lang naman. Okay, ngayon, Brother Gabriel, isa naman Ah, gagawin natin. Yung channel naman ni SLTV, bisitahin mo. yung channel ni SLTV. Oh, sige, bisitahin natin Sige, yung channel sige. ni Yan SLTV. ha. Sige, habang hinahanda ni Brother Gabriel yan, gusto lang natin magpasalamat sa lahat po ng ating mga subscribers na nagki-click ng join button, yung ating mga busted kaada. Thank you po sa inyo. Hindi ko na po kayo isa-isahin. Nasa baba naman ang inyong mga screen. Ano? Thank you po sa inyo. Ayan ha. Mm. So ipapakita na natin yung kanyang channel. Ayan. Ayan o, yung title. Ayan o. Kung kailan siya namatay, saka sila lumantad. Lumantad. Mm-mm. Oh, yan daw ang sabi ni SLTV. Mm-mm. Halata Mm-mm. talaga na si SLTV walang alam. Enabler lang yan eh. Bakit walang alam? Hindi naman Mm. totoo yung sabi niya na kung kailan siya namatay, saka lang tayo lumantad daw eh. Yes. Yes. Boy. Sige, magpapapugot ako ng ulo. Pag ako may napakita video sa Mipakbuster PH, buhay pa si Soriano nung mga panahon na yon, lumantad kami ni Kaburnok. Magpapapugot ako ng ulo pag sinungaling ako. Magpapapugot ako ng ulo. Ginagarantiya ko yon. At ibig sabihin nun, kapatid na Gabriel, si SLTV talaga, mapaghahalataan mo na nasasaktan dahil sa mga ating mga expose sa channel natin. Yan ang ibig sabihin nun. Kaya yung masasabi ko na lang kay SLTV, nagpapakalat ka pa ng fake news, kawawa ka naman talaga. No? Tandaan ninyo mga kapatid, yung una nating palabas, yung una nating season 1, 20 yun 20 episodes yun Puros lahat kay Soriano. Kailan ba naipalabas? 2020, buhay na buhay pa yun si Soriano di ba? Oo. Buhay pa si Soriano. Hindi pa ako Katoliko. Di ba? Hindi pa ako Katoliko noon. Nandiyan na si Kaburnok. Tsaka Oo. yung unang episode nating dalawa, alam ko yung kauna-unang episode natin, yung reaction natin sa debate niyan tsaka kay Garza. Oo, correct. Yan. So di alam ni SLTV yan Okay lang kasi wala naman talagang alam yan Oo nga eh. Panay na lang yan. Mangmang siya eh. So okay lang. Tatawaran ko lang yan. Oo nga. Kaya kawawa na lang, maawa ka na lang. Sige, magpakalat ka pa ng kasinungalingan mo para maibulgar natin. Yes. Diba? Oo. Pagtambalin niya, gumawa pa siya ng madami kong video, pag-awayin niya kami ni Soriano. Diba? Diba? Sige, palagay na natin, granting without accepting, lumantad ako kung kailan patay na Soriano. Siya naman, patay din naman si Soriano, ginagamit niya pa rin Yun ang Tutulan mo ako. tama. Tutulan mo ako. Diba? Diba? Hindi ka naman MCGI. Ginagamit yun ang masaklap. Yun ang masaklap doon. Hindi naman siya MCGI. Manggagamit lang yan. Nako. Yes. Sa MCGI, bawal gumawa ng unofficial channel, pero ikaw gumagawa ka. Kaya siguro naglakas ka ng loob umamin na DMCGI kasi guilty ka, no? Ayun, di ba? Kung hindi pa namin naibulgar, kung hindi pa natin naibulgar ang kasinungalingan ni SLTV, ewan ko kung anong mangyayari. Itong mga kasinungalingan niya, nasabi niya, MCGI, siya daw suportado niya si Soriano. Ang ending, iba naman yung kanyang iglesia. Church of the Living God, Pinocok Chapter. Ay, nako. Diba? Sabi ni Soriano, wag daw magpaano-ano dapat umanib ka sa tunay na iglesyang sa Diyos. Naniniwala pala siya sa aral ni Soriano, ba't di siya MCGI ngayon? Diba? Napakapanatiko niya ni Soriano, di naman siya MCGI. Dapat MCGI siya kasi yun yung iglesyang pinapangaral ni Soriano bakit iba? Yung iglesyang itinataguyod niya. Lalabas hindi din naman copycat Brother lang Gabriel, Brother Gabriel, alam mo ba kung bakit? Bakit? Di pa rin siya aanib? Alam ko na. Siyempre, meron niyang hidden agenda. Yun. Alam mo na. Hindi ko na sasabihin kung baka gagamitin mo na naman yung video ko tapos sasabihin mo naman na nami-personal ako.
Alam mo na yung mga drama ni SLTV, alam ko na yan eh. Sige, tuloy na nga natin para mahaba-haba pa kasi ito. Eto, panoorin natin ha. Grabe. Opo, ito po, ayan, basahin po natin yung sa week 1. 13, ayan, ito po ang nakalagay dito. Ayan, no? And no man hath ascended up to heaven, but he that came down from heaven, even the Son of Man, which is in heaven. Oo, tapos si SLTV, yung kanyang, tingnan mo yung kanyang yung itsura niya dyan, pa-oo na lang siya dyan, nakikinig sa atin eh. Yun nga eh. Yan ang Parang mapapansin dyan. i-review niya. Sige, tuloy natin. Sige. Yan. So, yan yung batayan ni Mr. Soriano para sabihin na si Enoch hindi raw maaaring nakaakyat sa langit kasi si Kristo nga lang daw ang galing sa langit. Kasi hindi pa nga naghuhukom ng wisyo final. Sabi nga dito, and no man hath ascended up to heaven. Ayan. So, grabe itong talatang ito, kapatid na Gabriel. Ang dami nitong pwede mong gamitin yan, ang daming pwedeng siraan ng mga doktrina. Sige, isa na nga dito yung tungkol nga sa mga santo, kapatid na Gabriel. Hindi yung mga santo daw, hindi pa daw yung nakaakyat, ano? Opo, yan. Ngayon, yan daw yung sinasabi niya. Ngayon, kapatid na Gabriel, ito yung tandaan natin, mga kapatid, ano? Unang-una, babasihin natin yung hermeneutics, kapatid na Gabriel. Kasi ito lang naman yung batayan ni Mr. Soriano eh. Wala namang iba. Ito naman yung batayan niya talaga para sabihin na itong si Enoch hindi nakaakyat sa langit. Tama po. Oo, ito lang talaga. So ayon kay Kaborno mga kaibigan, yun lang daw ang batayan ng kapatid na Eli na wala pang umakyat sa langit, yung John chapter 3 verse 13, wala na daw iba. Tingnan natin mga kaibigan kung wala na ngang iba. Itong nasabing talata, yung Juan 3:13 kasi, granting without accepting, ipagpalagay natin, Yan. hindi si Enoch, ipagpalagay natin, tama, si Enoch, noong time na yan, ang sinabi yan ng ating Panginoong Jesucristo, wala talagang nakaakyat sa langit. Si Enoch, hindi doon iniakyat. Ayan napakaganda ng paliwanag ko dyan, kapatid na Gabriel. Naalala ko yan, ang ganda ng ating explanation dyan eh. Yun nga eh. Natatandaan ko nga din yan eh. Kung ikaw wala ka talagang background doon sa eschatology ng Iglesia Katolika talaga, iba-iba yung gagawin mo diyan. Di ba? Yan nga kaya nga ngayon nire-review natin eh. Kasi halata naman na kahit si SLTV, wala namang alam yan sa eschatology ng Iglesia natin eh. Totoo naman yun eh. Hindi nga kayang bumasa yan ng official teaching natin eh. Oo eh. Yan ang masaklap doon, Brother Gabriel. Di ba? Sige, tuloy na nga natin. Sige. So maaari, kasi sabi nga sa talata sa Hebreo 11:5, inilipat, maaari pumunta siya sa Abraham's bosom. Yun yung isang, isang gist. Ayan narinig nyo mga kababayan. Yun yung isang gist, maaari. Ibig sabihin, yun yung isa sa mga possible na mangyayari. Yung ginawa nung YouTube channel, pumunta daw Abraham's bosom. Mali pang yung spelling, Abraham bosom. Wala pang with S. Diba? Yan ang masaklap eh. Halata namang walang alam. Dapat, kung ako sa kanila, bago nila ito litisan, pag-aralan muna yung doktrina. Di ba? Yan ang dapat gawin. Kagaya ko, halimbawa ako, bago muna ako sasalang sa channel ng Factbusters PH, pinag-aaralan ko muna yung doktrina ng Iglesia ni Cristo. Di ba ganun yun? Ano ba ang doktrina talaga ng INC 1914? Alam ko yun. Kasi nagbabasa ako ng pasugo. Sila hindi. Hindi nga nagbabasa ng official teaching ng simbahan yan si SLTV. Nako. Wala naman akong nakitang ganyan eh. Yun na nga Kaburnok eh. Kaya nga para sa akin ipokrito yung mga yan eh. Sila mismo, kahit yung MCGI, sila mismo nagsabi dapat makikilala sa aral. So expected natin Kaburnok, kung sasagutin tayo, kasi syempre sa official teaching ng simbahan, di ba? Hindi eh. Chismis tsaka nakikita ng mata yung ipang tatapat sa atin with ad hominem pa. Kaya kawawa sila. Sige, tuloy na nga natin. Sige. Mali yan.
Alam niyo kung ba't mali yan? Pag ipapaliwanag mo na si Abraham ang sinapupunan niya ang langit, lalabas magkokontra. Kasi bakit naman si Abraham ay nasa langit eh si David ay nasa lupa pa? Ayun. O, yun ang ipinantapat na salita ni Soriano. Mali yung konteksto Mali. nun. Mali. Oo. Yun pala yung sagot ni Soriano doon sa sinabi ko. Grabe Ay, naman yun. Ang Patay na si layo, brad. Soriano. Mga iba din yung konteksto ni Soriano dyan eh. Kayo para kayong INC. Galit na galit kayo sa INC dati kasi putol-putol video. Tas ikaw, Esel, putol-putol video ka din. Hindi ka ba nahihiya niyan? Oo, yung pinagkunan niya na ating siya sa atin, yan ang putol-putol na video din. Isa pa Kaya yun, nga, putol-putol din yun. Sama-sama sila eh. oo, magsama-sama kayo dyan, magpatong-patong pa kayo. O, di ba? Malata naman ang gawain ninyo eh. Ay, Oo nako. nga. O, pero Eh, yung sabi pala ni Soriano, sabi daw ni Soriano, hindi daw po pwede na si Abraham, ibig bang sabihin si Abraham nasa langit, pero si David wala pa sa langit. Kasi may mababasa ka sa Biblia na si David hindi pa nakarating sa langit eh, Brother Gabriel. oo. Yung sa O, gawa, meron no? nun. O, nasa gawa eh. O, Mm. pero parte yon ng eschatology ng Iglesia Katolika, yung buong picture nun. Bakit nasabi yun? Hermeneutics na naman. O, di ba? Tsaka hindi tayo, pananaw ba natin na na paraiso na kagad? What I mean, langit ba yung Abraham's bosom kagad? Di ba? Parang, Oo. Mali. magpakita sila ng official teaching na yun yung yung official teaching ng simbahan. Ninahamo ko tong si Ese, no? Sige, total naman, ini-expose niya tayo eh. Magpakita siya na yung na yung Abraham's paraiso, bosom. Abraham's bosom, langit din yun ha. Kasi Oo. ipang-contra sa amin yan as if na yan ba yung paniniwala ba namin? Di ba? Oo. O, sige, basahin natin, Brother Gabriel, doon sa katisismo natin, kapatid na Gabriel. I-ready Sige. mo na yung paragraph 633. Ano bang aral ng Iglesia Katolika? Eto, basahin natin ha. Sige, eto na yan. Ito po ha. Tinatawag ng kasulatan na impyerno, Sheol o Hades. Filipos 2:10, Gawa 2:24, Apokalipsis 1:18, Efeso 4:9. Ang tirahan ng mga yumao na binabaan ni Kristo pagkamatay niya, sapagkat ang mga naroroon ay pinagkaitan makita ang Diyos. Salmo 6:6, 88:11 hanggang 13. Ganyan nga ang kalagayan ng lahat ng yumao, masama o banal. Salmo 89:49, Unang Samuel 18:19, Ezekiel 32:17 hanggang 32. Sa paghahangad nila ng manunubos, ngunit ang kanilang kapalaran ay hindi katulad ng itinuturo ni Jesus sa talinhaga ng maralitang Lazaro na nasa sinapupunan ni Abraham. Ay siyang iniligtas ni Jesucristo nang manaog sa mga impyerno. Ayan, yan yung katisismo, Roman Catechism o yung Catechism na Council of Trent. Yun po yun mga kapatid. Ano po, para sa kaalaman ng lahat. Hindi bumaba si Jesus sa mga impyerno upang iligtas ang mga pinarurusahan. Yan po yung nasa katisismo po ulit ng Roman Catechism. Hindi rin para wasakin ang impyerno na kaparusahan, kundi iligtas ang mga matutuwid na nauna sa kanya. Ayan pala, Kaburnok, napakalinaw eh. Yan ang definition ng Abraham's bosom sa Iglesia Katolika. Na tinatawag na Sheol o Hades, o yung tinatawag na Jesus descended into hell. Yung hell doon sa phrase, doon sa ating Apostles' Creed, kapatid na Gabriel, impyerno yon kung sa Tagalog, hindi yung impyerno na hell na yung fight o yung damnation, hindi yon. Yung ibig sabihin nun, yung ibig sabihin, yan ay Abraham's bosom. Ayan. Yes, another state, di ba? Another state. Oo. Yan ang ibig sabihin. Yan ang aral ng Iglesia Katolika. Dapat si SLTV, yan yung gibain niya. Ayan daming talata palang batayan, Filipos 2:10, Gawa 2:24, Apokalipsis 1:18. Ay naku, daming talata. Si Uulan ng SLTV. talata eh. Paulanan natin ng talata si SLTV mamaya. Ay naku naman.
Hindi, tsaka yan, Kaburnok, ang linaw dyan eh. Kaya sabi na nga sa katekismo natin, hindi bumaba. Eh di bumaba talaga si Kristo. Hindi siya umakyat sa langit. Kaya hindi pwedeng gamitin sa atin yung pinutol na video ni Soriano na ipaglalaban sa atin na parang ang paningin natin, Kaburnok, na yung langit na rin yung yung Abraham's bosom. Eh hindi po ganoon, mga kapatid kong Katoliko. Hindi ganoon yung official teaching natin. Kaya buti na lang talaga sa bagay, umamin namang mang si Esel. Oo. At Brother Gabriel, i-clarify natin si Kristo daw hindi bumaba sa mga impyerno upang iligtas ang mga pinarusahan. Kundi iligtas ang mga matuwid na nauna sa kanya. Oh. Ibig sabihin bumaba si Kristo doon sa sinasabing Siol, Brother Gabriel, tapos ililigtas niya yung mga matuwid doon. Isasabay niya, iaakyat niya. Kasi hinirang yun eh. Mga hinirang ng Diyos yun eh. Yes. Diba? Kaya naging santo. Ayun. Di ba ganon yun? Yes. Kaya nga, Brother Gabriel, dito natin mapatunayan na meron na ngang tao meron na ngang sa langit. Yes. Aside kay Kristo. Di ba? Siya mismo nagdala eh. Ay, naku. Ngayon, Brother Gabriel, gigibain ni Esel yan, yung sinasabi natin. Oo, mamaya. Sige, tingnan natin kung tama ba yung kanyang unawa. Tuloy na natin yung video niya. Sige, tuloy na nga natin. Eto. Ewan ko ba kung naintindihan ninyo, mga kapatid. Maaring ganon. Pero eventually, lahat ng mga spirits na nandun sa Abraham's bosom, mapupunta yun sa langit. Basahin natin, kapatid na Gabriel. Nasa Biblia yan eh. Efeso, Kapitulo 4, versikulo 8 hanggang 10. Pakibasa. Yan klaro yan, kapatid na Gabriel. Sinabi mo, mapupunta sa langit. Mula Abraham's bosom to langit. So, mali talaga yung ginamit na video against sa atin. Yun yung point. Yun. Ngayon, ituloy na natin. Sige, tuloy na natin. Opo, ito ang nakasulat po sa Efeso 4:8 hanggang 10. Kaya't sinasabi niya, nang umakyat siya sa itaas ay dinala niyang bihag ang pagkabihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. 9. Ngayon ito, umakyat siya. Ano ito? Kundi siya'y Ayan Ay, nawala. Halima ng lupa. At ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng buong sangkalangitan upang kanyang mapuspos ang lahat ng mga bagay. Ayan, klaro yan, kapatid na Gabriel. Di ba? Ibig sabihin, yung mga nasa kailaliman ng lupa, na alam natin, yan yung Abraham's bosom, kapatid na Gabriel, kung saan pumunta si Kristo after namatay, yan din yung paraiso na binabanggit, kapatid na Gabriel, sa 23:43 ng Lucas. Yan din po yung prison na sa unang Pedro. Ano ba yung talata na yun? Pedro 3:19 po. Pakibasa na, kapatid na Gabriel. Opo, ayan. Ito po nakasulat po doon, Pedro 3:19, na iyan din ang kanyang iniyaon at nangaral sa mga espiritu nasa bilangguan. Ayan. Yan po, mga kapatid. Di ba naintindihan nyo na? So, si Kristo pumunta doon. Ayan. So, napansin mo si SLTV sa buong duration ng video, nagsusulat siya. Pero nagdo-notes siya. SLTV baka mamaya malinaw sana pero ending alam mo na si Soriano yung kinakapitan kasi alam mo na enabler ayun. Ngayon tuloy natin kasi babanggain ni Esel yan. Sige, tuloy natin. Sige. Kinuha yung lahat ng yung mga nandun, kapatid na Gabriel, so dinala niya sa langit. So ibig sabihin, mali na, hindi na po pwede gamitin yung 3:13 ng Juan. Para sabihin, walang santo sa langit. Mali na si Soriano doon. So ayan po mga kaibigan, ang sabi ni Kaburnok na ang Panginoong Jesucristo, ang batayan po ni Kaburnok kung bakit meron na pong napunta sa langit, lahat daw yung mga nasa Abraham bosom, nung ang Panginoong Jesucristo ay namatay, bumaba roon, at lahat daw na nandun
ay kinuha niya yung mga kaluluwa and then dinala daw sa langit. Para pala kay Kaburnok, mga kababayan. Actually, hindi lang kay Kaburnok yan, Brother Gabriel. Opisyal na aral natin yan, ano? Basahin natin ulit ang CCC 633. Hindi yan atin-atin lang. Ito naman talagang si Esel. Akala niya, doktrina ko yan, ha? Hindi lang yung Abraham doktrina. Bosom. Tapos Abraham Bosom pa, kapal ng mukha nito. O, Ang alam dami yan mo, ng mali, ha? Sunod-sunod na mali na yan. Gagraduate na yan. Kumbaga sa basketball. sige, i-flash natin sa screen. Ito yung magbubuka niya, sorry. Ito pala yung nasa 633. Ang sabi, hindi bumaba si Jesus sa mga impyerno. Yung impyerno na tinutukoy, Sheol, Hades, or Abraham's bosom, upang iligtas ang mga pinarusahan. Hindi rin para wasakin ang impyerno na kaparusahan, kundi iligtas ang mga matuwid na nauna sa Kanya. Ayun. So lalabas, Brother Gabriel, pinangaralan doon ni Kristo, yung mga matuwid, iniligtas ni Kristo. Ayun. Kasi yung problema nga, pinutol nga nung nag-upload. Oo. nag-upload. Kasi yung point doon, yung mga nandoon kay sa Abraham's bosom, na lahat na nandoon, yung tinutukoy natin doon, yung mga matwid Yun yung mga iaakyat, kapatid na Gabriel. Tama. Kasi nag-iintay sila sa Panginoong Jesucristo doon eh. Oo, yun nga. Ito kasi si Esel, nako, nakahalataan ko na, chap-chap din nito nagsusuporta pala sa mga chap-chap na Galit sa INC pero gusto lang gawain ng INC, no? Oo, yan ang masaklap. Sige, tuloy na natin. Eto na. Sige, tuloy na nga natin siya. Sige. Bosom of Abraham, Okay, sige. yun yung bilangguan ng mga spirit ng mga Swael. Yun pala yun. Ganun pala yun. Yun. Sige, kasi yung sabi niya, Brother Gabriel, yung nasa, kasi sabi natin noon, yung nasa unang Pedro 3:19, ipakita nga natin sa screen, kapatid na Gabriel, para alam ng ating mga manonood yung gustong sabihin ni SLTV. Alam ko na to ito, pakita natin. Ayan basahin mo nga, hanggang 20. Sige po. Na iyan din ang kanyang iniyaon, at nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan. Sa 20. Na unang panahon ay mga siwail. Ayun! Yan Brother Gabriel, nung unang panahon pala, yun ay mga Swail. Swail pa, oo. Ngayon, ano ang nangyari? Tuloy. Na ang pagpapahinuhod ng Diyos ay nanatili noong mga araw ni Noe, samantalang inihahanda ang daong na sa loob nito'y kakaunti sa makatuwid ang 8 kaluluwa ang nangaligtas sa pamamagitan ng tubig. Ibig sabihin, hindi yun bilangguan ng mga Swail, Brother Gabriel. Mali pala unawa ni SLTV. Bakit? Yung tinutukoy pala dyan na bilangguan, yun yung bilangguan ng nangaligtas sa pamamagitan ng tubig. Naku, lagot naman. Patay. Mali pala unawa ni SL dyan, Brother Gabriel. Naku. Nung unang panahon lang naman sila suwail, hindi yung habang buhay ba silang naging suwail. Hindi naman gano'ng kaburnok. Nangaligtas talaga sila. Diba? Ay, nako, SL naman. Ano ba naman yan? Nako. Tuloy natin. Kasi sinabi niya doon po sa Efeso, pumunta si Kristo roon, tapos idinagdag niya yung 1 Peter chapter 3 verse 19, iisa lamang po yon para sa kanya. Yun daw yung Abraham bosom, na kung saan andun po yung mga espiritu na maaring itong si Enoch doon dinala nung siya'y iniakyat sa langit. Ay, mali yan, kapatid na Gabriel, yung mga, nung naka-flash pa sa screen, mali pa yung spelling.
Mali din yung Bossing. ibig sabihin. Bilanggoan ng mga swail. Ang dami niyang ano, no, mali-mali, no, makapuntos. Siguro gigil na gigil lang makapuntos to. Kaya kahit yung quality ng work niya, mag-suffer na lang, no? Kawawa naman po si Oo. Bossing. Naawa Pero, ko. SLTV, pwede ba ako mag-apply sa'yo na editor? Ako na lang kaya uy, editor grabe mo. naman Sige na. yun. O sige na, bilis. O SLTV, sige na. I-hire mo ako na editor, akong gagawa ng video mo. O, Grabe. di ba? Ay, Isip. nako naman. Tapos, Brother Gabriel, mali Ah. mo unawa pala sa unang Pedro 3:19 hanggang 20. Yung bilangguan pala, bilangguan ng mga swail. Ay, nako. Kasi yung word na bilangguan, ano, para sa kanila, pag bilangguan, syempre masama dapat. Ayan, no? Ang gara talaga. Parang nakalimutan yata niya si Soriano, nagsasabi din naman ng ang Biblia, may konteksto. Ang Biblia, may ano may kasukasuan. Paano na lang pala kung literally lahat ng bagay pag sinabi ni Chris, yung pangaral ni Kristo na dukutin yung mata, dukutin mo talaga. 'Di ba? Masyado silang napaka-double standard. Ay, nako. O, sige. O, yan ha. Yung sinasabi niya, magkaiba daw ang bosom of Abraham at bilangguan ng mga swail. O, sige. Ito ha. Hamon ko sa kanya, Brother Gabriel ha. O, Okay. SLTV. Ito ha, nanonood ka ngayon. Kung manonood ka ngayon ng video natin, itong hamon ko sa iyo. Itong hamon ko ha. Patunayan mo yung sinasabi mo na magkaiba daw ang bosom of Abraham at bilangguan ng mga swail. Kahit na wala namang ganyan bilangguan ng mga swail. Yung ginawa lang niya, pinagdugtong lang yung talata, tapos iba pala yung tinutukoy doon, kapatid na Gabriel eh. Di ba? Ano Yan lang, ang parang puntos lang sa atin. di ba? Akala naman niya, makapuntos siya. Hindi naman makapuntos yan eh. Mali na, laglag yan kaagad eh. Ituloy na nga natin. Sige. Sige. Na may napansin ba kayo mga kaibigan? Di ba? May napansin daw kami. Yung napansin Naman, ko, ang daming mali. Spelling ko lang, Mali. mali. Na pa yan, umpisa pa lang ha. magkaiba, isang word. Yes. Tapos yung bilanggoan, parang Diba? Tapos sabi niya pa kanina, Abraham bosom. Abrahams. Merong quit S yun. apostrophe S. Diba? Ay, apostrophe S pala, Oo. sorry. Yan, diba? Ang dami niya ng mali ah. Grammar pa lang yan, wala pa yung aral. Ano ang tawag dyan? Di ka graduate na? Graduate na yan, oo. Out na yan. Tapos, yung pangalan niya, itong masaklap. Kung isusulat pala niya sa papel, ano ba yun? SSLTV. TV, di ba? Iba na pala pangalan niya. Diba? Oo nga. Spelling pa lang yan, mga kapatid. Wala pa yung aral. Ngayon, sa aral naman. Unang Pedro 3:19 hanggang 20. Yung tinutukoy daw na bilangguan doon, bilangguan ng mga swail. Masama daw. Diba? Okay. Sige, so kung kanya ng paniwala mo, good luck na lang sa iyo. Ituloy natin. Nakakaiba. Pero mamaya, bigyan natin ito ng paliwanag mga kaibigan. Yung kung ano po yung dinala ni Kristo nung pumunta po sa kailaliman ng lupa para mangaral sa mga espiritong mga swail at yung mga espiritong swail na yon, kung ano po yung dinala ng Panginoong Jesucristo sa langit. Ito yung batayan ng mga Iglesia Katolika na meron na ngang mga santo doon sa langit. Ayan. Yan ang batayan ng Iglesia Katolika daw. Pero actually, partial lang na batayan yun. Uulitin ko partial na batayan. Bakit partial? Kasi yung tinutukoy nga sa Efeso 4:8 hanggang 10, yun yung mga santo na pinangaralan ni Kristo. Di ba? Hindi pa kasama yung mga Brother Gabriel, hindi pa kasama yung mga santo after nang umakyat si Kristo sa langit. Hindi pa kasama yon, di ba? Ngayon, kapatid na Gabriel, ito kasi i-move na natin. Ayaw kong panoorin yung kay Soriano eh. Yung gusto ko yung kanyang punto kasi uulitin lang naman niya yung sasabihin ni Soriano. Ngayon, ito. Yung kanya yung gusto ko kasi siya yung siya talaga yung ating gustong tanungin. Si Soriano patay na yon eh. Baka sasabihin ng iba bakit kayo naninira sa patay na? Di ba? Gaganon ng iba. Sige, pagbigyan, wag na natin munang i-feature yung side naman ni Soriano daw
Kasi alam ko kay Soriano, mali. Ganito na lang, Brother Gabriel, ha? Standard wiset. Sige. Ganito na lang ang gagawin natin. Alam Ah. ninyo, mga kapatid, meron akong napanood na video at yung sa video na rin na ipapakita ni SLTV na sabi ko nga noong nakaraan, yung Juan 3:13 lang yung batayan. Yun na lang naman talaga yung fundamentals doon, eh. Ngayon, meron palang binasa si Eli Soriano, yung Apokalipsis 4:1. Sige nga, 4:1. i-flash na natin sa screen. Yung gagawin mo lang siguro ipakita lang natin para hindi tayo maano sa oras, ano? Kukulangin tayo sa oras 'pag, ayan 'no. Ayan, yung sa 4:1, ayan, si Apostol Juan, kapatid na Gabriel, yan na meron siyang tinignan, nakikita niyo sa screen, ayan 'no, "Umakyat ka rito at ipakita ko sa iyo ang mga bagay na dapat mangyari sa harapin." So merong ipinakita daw kay Apostol Juan. O ano ba ang ipinakita? Sa 2, ipakita lang natin sa screen, yung susunod na talata ano. Ayan, yung sa 2, ayan 'no, merong isang luklukang nalalagay sa langit. 'Di ba? Merong nakaupo do'n sa luklukan. Sino ba yung nakaupo? Sa 3, yung nakaupo ay katulad ng isang batong haspe at isang sardyo, naniligid ng isang baghari na tulad sa anyo ng isang esmeralda. Sa 4, ano ba yon yung tinutukoy? Ayan 'no, yung palibot daw ng luklukan, 24 na luklukan. Meron palang ibang luklukan. Tapos sa mga luklukan ay nakita kong nakaupo ang 24 na matatanda. Oh. Tapos meron ayan 'no, nadaramtan ng mapuputing damit at sa kanilang mga ulo ay may mga putong na ginto. Crown. Tapos sabi ni Soriano, yung conclusion, wala namang santo, 24 na matatanda lang sabi ng Biblia. Oh, come on. Hindi, Brother mali Gabriel, automatic 'pag gano'n ang conclusion niya, mali pala siya do'n sa 1:3:13 niyang unawa. Kasi hindi lang si Kristo mag-isa. 'Di ba hindi, gano'n 'yun? tsaka ano, di ba? Kung hindi santo tong 24 na matatanda, ano yan? Di ba yung santo means banal? Imposible, 'Yun nga, eh. makapunta sa langit yan kung di mga banal yung mga yan. 'Di ba? At Napaka-ano saka talaga nito. tapos Brother Gabriel, ang masaklap, ginamit ni SLTV. Ngayon, SLTV, sasabihin ko Sige. sa'yo, eto, SLTV, baka hindi mo pa 'to nabasa. Ibababa natin. 5:8, kapatid na Gabriel, ng Apokalipsis, pakibasa nga yan. Eto 5:8. At pagkakuha niya ng aklat, ang 4 na nilalang na buhay at ang 24 na matatanda ay nangagpatira pa sa harapan ng kordero. Sandali muna. Sandali Mm. muna. Mm. Ayan, yung binasa natin sa Apokalipsis 4:1 hanggang 4, may binabanggit doon na mga matatanda, 24 yun, di ba, Brother Gabriel? Tama po. Ngayon, ito, sila lang ba ang nandun? Tuloy natin ang basa. Na ang bawat isa'y may alpa at mga mangkok na ginto na puno ng kamangyan na siyang mga panalangin ng mga banal. Ayun, klarong-klaro, may mga banal pala. Sa ibang salin nga yan, ilipat nga natin. Ito po sa Magandang Balita Biblia, nang Banal. ito'y buo niya, nagpatira pa sa harapan ng kordero ang 4 na nilalang na buhay at ang 24 na matatanda. May hawak na alpa ang bawat isa at may gintong mangkok na puno ng kamangyang. Ito ang panalangin ng mga banal. Sige, ilipat nga natin sa Ingles, yung kanilang paboritong salin ni SLTV, ipakita natin sa screen. And when he had taken the book, the 4 beasts and the 4 and 20 elders fell down before the Lamb, having every one of them harps and golden vials full of odors, which are the prayers of saints. So may saints, may santo, yung banal santo, 'di ba? Mm. Tama. Meron ngang santo sa langit. Nako! Wala na. Yun pala Ay naku. Yun pala.
mali pala yung nakasulat na ito, SLTV. Nako, mali na mag-isip-isip ka na siyempre na maging, diehard fanatic ni Soriano. Diyan si Soriano nagkamali. Nasa Biblia, Apokalipsis 5:8. Ngayon, ano naman ang explanation ni SLTV doon sa Efeso? Ito nakakatawa talaga. Hindi 4, na oh. oo, yung 4:8 hanggang 10. Panoorin natin. Sige, ito na siya. Sinungalingan niya yung sinabi ng kapatid na Eli. Pero ang isang tanong muli mga kaibigan, yung sinabi ni kapatid na Eli doon po sa Revelation chapter 4, sa verse 3, ang liwanag mga kababayan na kung meron na pong napunta sa langit, bakit noong nakita ni Juan bukas ang langit, no? Bukas ang langit, nakita ni Juan. Nakita niya yung pagkaayos doon sa luklukan sa langit. Nakita niya, ayon sa binasa ng kapatid na Eli, nakita niya yung nakaupo roon, yung mga elder, mga kababayan. Pero, Yung elder, ano yon? Sige nga, SLTV. Sinira mo yung sarili mo. Yung elder, ano yon? Santo ba yun o hindi? Ay, nako. Para John para Paul. namang as if naman na may hindi banal doon sa lugar na yan ni Kristo, no? Di Ay, ba? Brother Gabriel, masasama pala yung elder. Yung 24 Oh, na matatanda, mga masasama yon para kay SLTV. Nakakahiya naman ito. Walang alam sa Biblia talaga. Nangungopya lang ng aral, mali-mali pa. Yung kinopyahan Yun niya, lang. mali. Brother Gabriel, parang sa exam yun eh. Nangungodigo, yung kinokodigohan mo, mali. Kinopya mo din, dalawa kayo, bagsak. Ganun lang Yun lang. Yun lang. Ay, nako. Ngayon, tanong, SLTP, yung 24 na mga matatanda na tinutukoy sa Apokalipsis 4, 1 hanggang 4, banal ba sila o hindi? Santo ba sila o hindi? Yan ang sagutin mo. Yan ang dapat mong i-assess, SLTV. Nako naman, nagbabasa ng Biblia pero hindi pala inuunawang nakasulat eh. Yan ang masaklap dyan eh. Di ba? Tapos, kukontrahin pa yan ng 5:8 ng Apokalipsis, Brother Gabriel. Nako, butatang-butata na si SLTV pag ganun eh. Gagraduate na talaga to. Diba? Graduate. Kaninang patanggal yan. Bale, pinapaliwanag na lang ba't naging mali. Di ba? Ay, nako. Sige, tuloy na nga natin. Nako, Sige. talaga. ang tanong, bakit hindi po nakita ni Juan itong mga patriarka na sinasabi ng mga Iglesia Katolika, pati yung mga santo, bakit hindi po nakita ni Juan na andun na pala sila lahat, yung mga santo? Common. Mali! Mali ka Sige, talaga, sige. SLTV. Mali Sagutin ko yan. muna. Sige, ikaw muna. Ikaw muna. Ano yan eh. Hindi. Sige, pakita mo lang yung video ka, Bruno ka. Tingnan mo. Ipakita mo lang po ulit yung video niya na nakapost. Sige. Nagpakita ka ng mga video ng mga santo na yan. Tanong, buhay na ba yung mga yan nung panahon na nakita ni Juan yon? Siyempre, hindi pa. Naku naman, oh. Kasi pinakita mo Pope John Paul, Padre Pio. Ano ba? Di ba? Grabe naman yan. Tsaka iba yung konteksto nun eh. Paano yung talata din sa Apokalipsis? Yung mga tao na hindi mabilang. Paano naman yon, Esel? Di ba? Ano lang eh, pinagmumukha mo kaming nawawala sa sa tawag doon, sa way konteksto. Ikaw nga to gagamit ka lang ng talata, mali pa yung konteksto eh. Maglalagay ka pa ng picture, mali din yung konteksto, mali na nga sa time. Kaya pala pasok na pasok ka eh. Para kang basket eh. Swak na swak parang basket. Mali na sa logic. Di ba? Hindi pa scientific. Diba? Mali pa sa reality. The standard of lies nga talaga. Ay, talo sa debate to. Nako. Ay, nako naman. Magdidebate pa naman sana kaming dalawa. Parang, wag na lang. Walang challenge pala. Kala ko may challenge. Magcha-challenge. Sa totoo lang, Brother Gabriel, hahamunin ko pa naman sana siya sa debate. Pero parang naisip ko tuloy, parang wag na lang kasi
wala naman palang challenge kung si SLTV pala. Oo. Yung mga sinasabi niya palang mga argumento, parang ang dali naman palang sagutin, mali pa. Mali pa Yun yung naman. konteksto, wala pa sa logic. Eh yan bang Mm. haharapin mo sa debate? Naku, wala namang challenge yan. Ayoko. Ayoko. Ibigay mo na lang yan kay ano, Brother Gabriel, ibigay mo na lang yan sa iba nating mga kasama si CFT. Papatulan talaga nila yan eh. Oo. Eh tayo, ayoko. Kasi gusto ko kasi intellectual debate eh. Oo. Yung kanya eh, wala naman, hindi naman papasa yan eh. Sa standard of life. Standard of life. Sabi Oh, yan yan. ang, wala pang logic. Oh, Yun nga, hindi pa scientific. Wala pang reality. Ibang reality yung sinasabi niya. Eh, wala talaga. Oh, di ba? O sige, tuloy na nga natin kasi gusto ko nang matawa doon sa ano, sa huli niyang ano. Sige, tuloy natin. At Nga, yung sige. mga at pati si Maria na sinasabi nilang pumunta na sa langit body and soul, mga kapatid at mga kababayan. Bakit hindi po nakita ni Juan? Samantalang sinasabi po ng mga Iglesia Katolika na si Maria ay Queen of Heaven. Meaning, kung Queen of Heaven, mga kaibigan, meron po siyang upuan roon, katabi ng King, bakit hindi nakita ni Juan ito? Bakit ang nakita lang ni Juan ay ang trono ng Diyos at yung 24 na trono at yung 4 na nilalang? Napansin pa nga ni Juan, ayon sa talata, yung Oo, niliteral naman niya masyado. Ay, Kung- sabayan ko siya sa literal niya. O sige, ganito pala eh. Sa TV, dapat pala mabasa letra por letra makita ni Juan. Hamon ko sa'yo, sabi ni Daniel Rason, si Eli Soriano daw, nasa dambana, sumisigaw daw doon. Saan nabasa yun sa Biblia? Si Juan, nakita niya si Eli Soriano, sumisigaw doon sa dambana. O, yan ang sagutin mo, Denise. Turo yun ng MCGI, sabi yun ni Daniel Rason. O, paano mo papaliwanag yun? Oh, yun ang masaklap doon. Ay, sa bagay, Brother Gabriel, wala naman siyang pakialam kay Daniel Rason. Si Yun na nga si Eli Soriano naman yung ini-elevate niya palagi sa channel niya eh. Eh si Diba? Eli Soriano yung nasa dambana. O, panatiko siya ni Eli Soriano. Sagutin niya pa rin. Total, para naman sulit pagkapanatiko niya. O. Ano ng MCGI, diba? nasa dambana na si Soriano, pinagdadasal yung mga nandyan MCGI dito sa lupa eh. O, sumisigaw siya dun eh. O, nasan ngayon yun? Nasan nakita ni Juan yun? Oh, di ba? Ay, O, naku. sagutin mo yun. Dapat letra por letra ko din makita. Ha? Dapat nakita ni Juan yun. Ha? Kasi hinahanapan niya tayo, Kaburnok, ng mga bagay na dapat makita letra por letra. Di ba? Oo. O yan ang masaklap. Unang-una pa lang, doktrina na yung Biblia lang yung batayan. Naku, wala yan. O, di ba? Isa Wala pa namang yun. wala namang bababasa sa Biblia na dapat nasa Biblia din nakasulat eh. O, di ba? O yun na lang, Brother Gabriel. Baka gusto ni SLTV, maghamon siya ng debate sa akin. O yun na lang ang topic. Yun ang topic natin. O, Bible sige, alone doctrine. Bible alone doctrine. O, Bible sige. alone doctrine. Sige. Pwede yun, ano? O, kasi kung itong topic na to, sinagot na natin, tapos yung mga, yung mga palusot niya, ay di naman, napaka-elementary naman ng mga Pwede rin, Kaburnok, no? Maglaban talaga kayong dalawa, total, hindi niya pwede gamitin yung mga video ni Soriano doon. Oo, correct. Harap niya yung sarili Siya niya, mismo. yung chapter, di ba, no? Oo, dapat yung kanyang Church of the Living God, Pinokok chapter, dalhin talaga niya yung pangalan ng iglesia niya. Oo. Yun. Automatic, pag mali siya, pag natalo siya sa debate, yun, alam mo na kung anong nangyayari. Sige, tuloy na nga natin ito, kapatid na Gabriel. Sige, Kaburnok. Okay. Ito na. mga mata, yung mga pakpak, lahat ng parte ng katawan nitong 4 na nilalang, may mga mata, puno ng mata. Nakita pa ni Juan yun. Bakit si Maria hindi niya nakita? Ano daw yun? Hindi nakita? Ano ba Ba't yun? hindi nakita? Hindi kasi yun yung nakasulat. Patungkol sa 4 na nilalang na buhay, tsaka mga anghel tinutukoy, hinahanap mo si Maria. Ano ba yan? Hindi standard of truth yan. Mali sa logic yan. At saka Brother Gabriel, bakit mo hahanapin yung hindi mo naman makikita doon yun lang naman nakasulat Bakit mo hahanapin? Diba? Diba? Hindi yan ngayon, logic. Hindi yan standard of truth. Oo. Ngayon, tanong,
Pag sinabi bang si Maria ay Queen of Heaven, automatic nakaupo dapat siya sa trono? Ay naku, isa Oo pa nga, yun. 'di ba? Ito talaga walang alam, 'di ba? Meron nga akong kilala, Reyna, Brother Gabriel 'di nakaupo sa trono, eh. Hindi ko na Yun nga, sasabihin. 'di ba? Oo. Oo. Ay, Esel talaga. Naku, mali lang yung unawa mo kaya ganyan ka. Yun. Tuloy natin. Puno ng mata, nakita pa ni Juan yun. Bakit si Maria hindi niya nakita? Kaburnok, bakit hindi niya nakita? Baka tumae o umihi. Oh, come Mga on. kaibigan, no? Ayan lapastangan yan kay Maria, Brother Gabriel Naku, delikado Come on. yan. Sabi ni Soriano pa man din, mas mahal niya daw si Mama Mary kaysa sa nanay niya. Tapos tumae lang pala para sa'yo. Ay! Yak! Ay, Kadiri! grabe naman yan, SLTV. Ay, nako. Yak! Ala, What an grabe yan, argument! Nakakahiya. SLTV, lapastangan sa Diyos yung ginagawa mo, ha? Ay, naku, Yes. delikado yan. Inayan Nanay yan ni Cristo, ganyan ka pala magano. Di ba? Ay, nakakahiya. Nakakadiri ka, Esel. Sige, tuloy na nga natin bago ka mandirihan ng matindi pa. Ito, Sige. tuloy na. Ano-ano kasing pinagsasasabi itong mga Iglesia Katoliko, mga kaibigan, na si Maria daw ay andun na sa langit, Queen of Heaven, at lahat ng mga santo. Pero alam nyo mga kaibigan, sa Iglesia Katolika, para ikaw ay maging isang santo, kailangan mong bayaran ang iyong pagiging santo. Ay, chismis yan Chismoso ka pala. Parehas Grabe pala kayo ni naman Soriano Brother Gabriel Gagamit siya Ay, ng naku, alam ko na yan. gas-gas na luncheon meat, ika nga ni kaalaman. Gagamit siya ng script. Ayan. Ay, nako. Siyempre, naalala ko kasi mayroon siyang episode dyan sa SLTV channel niya na ginamit niya yung video na sinagot din natin sa ating channel. Nanabog ko doon si Soriano, pinutol yung referensya. SLTV, kawawa ka naman. Gas-gas na ano na yan. Gas-gas na luncheon meat na yan. Panis na yan. Panis na yan tuloy natin. Sige, Hindi ang Diyos ang magtala sa iyo bilang santo, kundi bayaran mo na napakalaking halaga. Ay, ganun pala. Di chismoso. Ganun pala yun. Chismoso nga talaga siya, Brother Gabriel. Yun nga Standard of lies halata talaga na yung sinasabi niya wala sa katotohanan. Bakit? Kasi nabisto na natin si Soriano noon Ginamit pa nga niya yung Catholic Encyclopedia ba yun? Di ba? Ang ending pala, pinutol pala niya yung referensya. Doon natin malalaman na yung binabayad doon sa beatification at saka sa canonization process, yun po ay para sa mga gastusin sa mismong seremonya, kapatid na Gabriel. Diba Yes. Hindi bakit naman bakit dun sa may MCGI? Alam mo ba, Esel? Dadalo lang ng pasalamat, magbabayad sa KDRAC 2.5 di ba? Pero sa inyo, kailangan wala. Wag mo naman sabihin hindi pang relihiyon yung ginaganap na worship service doon. Di ba? At kung mabasa ko SLTV, kahit miyembro ng Iglesia Katolika pwede maging santo. Miyembro hindi yung magbabayad. Miyembro ng Iglesia Katolika pwede maging santo. Tatanggapin mo, ignorante ka na sa aral ng Iglesia Katolika. Ignorante ka pa sa Biblia. Same thing lang din ang hamon ko kay Agustin Taliser noon. Ihahamon ko din kay SLTV. Usap tayo ayon sa aral ng Iglesia Katolika. Kasi ikaw na mismo sabi dapat magbayad kung mabasa ko, hindi naman kailangan magbayad. Maging miyembro ka lang ng Iglesia Katolika, ka na, santo ka na. Tatanggapin mo, ignorante ka na sa Biblia, ignorante ka pa sa aral ng Iglesia Katolika. Sige, basahin natin para paano natin. Total naman, umami naman siyang mangmang siya. Pero sige. Eto po sa may CCC po mga kapatid. Tingnan nyo po 823, Kaburnok. Ano daw yung iglesia?
isa sa palatandaan ng iglesia, ang iglesia daw po ay banal. Bakit daw banal? Ipinahayag ng pananampalataya na hindi maaaring di maging banal ang iglesia. Sa katunayan, si Kristo, na anak ng Diyos, na kaisa ng Ama at ng Espiritu, ay ipinagbubunyi na kaisa-isang banal ay nagmahal sa kanyang iglesia bilang esposa niya. Esposa means asawa. Inihandog ang sarili para sa kanya sa ikapagiging banal niya. Isinanib sa kanya, sa kanyang sarili bilang sarili niyang katawan at pinuspos ng kaloob ng Espiritu Santo sa ikararangal ng Diyos. Kaya nga, ang iglesia ay bayang banal ng Diyos at ang kanyang mga kaanib ay tinatawag ding mga santo. Gawa 9:13, unang Korinto 6:1, GC 6:1. Paano yun, Esel? Paliwanag mo ngayon yan. O, di ba? Nako, huling-huli si Esel nito, kapatid na Gabriel. Kawawa naman, di ba? Talagang yung kanyang sinasabi, wala talaga siyang alam Yan ang lumalabas. Di ba? Yes. Ignoranteng palaka yan si Esel na yan. And then, Di ba? sa bagay, umami naman siyang mangmang siya Di ba? Sige. Sige, play na nga natin yan. Baka sabihin ng iba, wala tayong batayan. Sige. Ito, panoorin na nga natin. Okay. Mga kaibigan, pero nagsasabi lang po ako ng katotohanan. Ako po ay isang mangmang na tao. Halatang inosente at wala talagang alam, ano? Sige. Kaya hindi mo na dapat sabihin yan, Kabornok. Ha? Ako na mismo magsasabi, mangmang ako, mangmang ako, mangmang ako. Ayun, di ba? So, yun na lang. Tuloy natin, Brother Gabriel. Sige. Yan. Para maging isa kang santo, kailangan mong gumastos. Ngayon, babalik muna tayo doon po sa komento ni Kabornok na ang kanyang batayan na meron na pong napunta sa langit kasi nung pumunta po si Kristo doon sa kalaliman ng lupa para mangaral, yun daw ay sa bosom of Abraham, sabi niya, doon po sa Efeso chapter 4 sa verse 8, ito ang batayan ni Kabornok na meron na daw pumuntang mga santo doon dahil si Kristo daw ang nagdala. Sige nga, tignan natin mga kababayan kung gaano ka walang unawa itong mga taga punto por punto at itong si Gabriel at saka si kawawa naman itong mga si Gabriel. Yan kawawa ka daw Tapos Oo nga, sabi niya wala Oo nga, daw akong unawa, sabi Oo niya. nga. Grabe Tignan naman yan. Tignan Sabi nga ng- natin. Sige nga, tignan nga natin. Sige. Sige nga, SLTV. Sige nga. Panoorin natin. Mga kaibigan, nung napakinggan niya si Kabornok, sabi niya, ganun pala. Ganun. Sige. Natutuwa ako sa kanya kasi iniinsulto niya tayo pero siya umamin siyang mangmang Grabe naman sa insulto niya. Grabe talaga diba? to si Obsidian. Natatawa sa sarili niya. Sige. Ito mga kaibigan, gusto ko pong basahin dito po sa Efeso chapter 4. Ganito ang sinasabi. Makinig po kayo, Kabornok at saka Gabriel. Yes. Present. Sige. Yes, no Tuloy. problem. Alam ko, panuorin nyo ito at bibigyan nyo na naman ito ng komento. Pero Okay. No problem. Okay, no problem. At magbibigay pa kami Okay. mamaya ng hamon sa'yo. May mga tanong na kaming iniwan. Sagutin mo yun SLTV tuloy natin. ayos lang mga kaibigan. Ayos lang daw. Sige, parang iiyak. Walang problema. Wala palang problema. Okay, sige. Itong batayan nila, ito, Efeso chapter 4 verse 8 hanggang 10. Ganito ang sinasabi. Kaya't sinasabi niya, nang umakyat siya sa itaas, ay dinala niyang bihag ang pagkabihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Pansinin niyo mabuti yung talata mga kaibigan.
O ano ang dapat pansinin? Verse 9. Oh. Ngayon ito, umakyat siya, si Kristo. Ano ito? Kundi siya'y bumaba rin naman sa mga dakong kalaliman ng lupa. Verse 10. Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng buong sangkalangitan upang kanyang mapuspos ang lahat ng mga bagay. Yan binasa niya. Ang ganda Binasa nito, niya. kapatid na Gusto ko Gabriel. marinig yung interpretation, Kaburnok eh. Paano niya tingnan bibigyan ng interpretation? Brother Gabriel, tignan nga natin at panoorin kung may unawa talaga siya. O sige nga. Tingnan natin. Kung sino daw yung bumaba, Okay, kung sino yung bumaba, ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng buong sangkalangitan. okay, and then, Tapos, Kung sino yung bumaba, siya lang yung umakyat. meron pa ba ay? wala naman ako ganun eh. Mali. Ikaw eh, sinabi. Mali naman ang unawa niya eh. Wala namang nakalagay na salitang lang Brother Gabriel eh. Meron bang nakasalitang lang dyan? Yan. Mali naman pala unawa nito. Yan. Ang sabi, Brother Gabriel, ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan. Sinabi bang, ang bumaba ay siya rin namang umakyat lamang sa kaitaasan. Wala namang salitang lamang dyan eh. Yun nga eh. Grabe naman. Yung bumaba, Grabe naman yun. yung bumaba pala, yun yung umakyat lamang Umakyat sa yun. kaitaasan. Ayun. Yung paling conclusion niya, no? Lamang, oo. Sila. Oo, dinagdagan naman niya. Dinagdagan niya yung nakasulat. Di ba ganun yung lalabas nun? Yung sabi lang naman, napakaliwanag eh. Yung bumaba, na siya ring umakyat sa kaitaasan, yun po, upang kanyang mapuspos. Bakit kasi siya umakyat? Para mapuspos ang lahat ng mga bagay. Yan ang tinutukoy dyan. Alangan naman yung mga kasama niyang, yung mga matuwid na bilanggo, sila yung magpupuspos sa lahat ng mga bagay. Ganon yung unawa doon, Brother Gabriel. Yung bumaba na umakyat, yun yung magpupuspos nung lahat ng mga bagay. Ganon ang unawa dyan. Tinatanggal, kasi dinadagdagan niya ng bagong interpretation yung talata eh. Ay, naku. O parang ganito, kapatid na Gabriel, parang gawa 2028 din yan eh. Di ba? Yung tinubos daw sabi nung taga-Diliman, Iglesia ni Cristo kasing sabi. Basahin nga natin yung gawa 2028. So parang ganito din yung kaso sa Efeso 4:10 eh. Fallacy yan eh. O, basahin natin, kapatid na Gabriel. Ready na ba yan? Opo, sige po. Ito siya. Yung ano po ba? Ayan, no? Ito yung yan, 1905. O, sige, wag na nating basahin ha. Yung paborito ng MCGI para naman kompleto pagkapanatiko ni Esel. Sige. Sige, wag na nating basahin. Kasi yung sabi, upang pakanin yung iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Kung INC yan, Iglesia ni Cristo. Yung Iglesia ni Cristo, yung conclusion kagad, Iglesia ni Cristo lang yung tinubos. Iglesia ni Cristo lang yung pinili ng sariling dugo. Yun ang conclusion kagad. Mali yan. Parehas kayong mga mali. Naku, hindi naman nakalagay yung salitang lang or lamang doon sa talata. Di ba? Kaya napaghalataan tuloy si SLTV na mali talaga siya. Di ba? Siya pa may lakas ng loob na wala tayong unawa. Siya pa tayo walang unawa. Naku naman, Esel naman. Ganun lang pala kasimple yung iyong argument. Nasirain. Naku, wala naman palang... Din ako ng matinding argumento. Yan lang pala. Pinagtatawanan pa tayo niyan, ha? Pero ang ending, Brother Gabriel, pinagtatawanan natin siya dito. Oo. Grabe naman yan. Nag-i-expect ako ng at least man para bang yung tipo bang kailangan na natin consult sa mga Bible scholar kasi malalim yung argumento. Yung pala Wala pala sa atin. Ang sabi dapat, kung ganyan yung interpretation niya, ang sabi dapat sa Efeso 4:10 ganito,
Ang bumaba ay siya rin lamang umakyat. O ay siya rin namang umakyat lamang sa kaitaasan. Di ba dapat ganun yun? Para Oo. lalabas, si Kristo lang talaga mag-isa yung aakyat. Di ba ganun yun? Ay naku. O tuloy natin, Brother Gabriel, ha? Mga kaibigan, ulitin ko, sabi dito, ngayon ito, verse 9, umakyat siya. Ano ito? Kung siya'y bumaba rin naman sa mga dakong kalaliman ng lupa. Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng buong sangkalangitan upang kanyang mapuspos ang lahat ng mga bagay. Wala siyang kasama. Kung sino daw yung bumaba, siya rin ang umakyat. Si Kristo lang naman ang bumaba eh. Ay nako, maling unawa. Mali yan. Si Kristo lang daw yung bumaba. Nako, mali. Kaya nga simulan natin 4:8 eh. Simulan natin 4:8, maiiba. O, basahin mo muna. Hindi. Ganito na lang gawin natin, Brother Gabriel. Kasi kung Sige. babasahin yung 4:8, mamaya kasi meron siyang explanation dyan eh. Huwag na muna natin ipasok. Oo. Bigyan muna natin. Ganito na lang gagawin natin. Sige. Ibig sabihin, kasi sabi niya, Brother Gabriel, wala daw bumaba, si Kristo lang yung bumaba. Ito yung tanong ko, SLTV. Yung mga nandun sa bilangguan, paano sila nakarating doon? Sige nga, bumaba ba sila o hindi? Sige nga, common sense, logic gamitin natin. Anong ginawa doon? Paano sila nakapunta doon? Hindi ba sila bumaba mula sa kamatayan? Naku. Ano ba naman yun? Yun nga eh. Yun nga Kaburnok eh, di ba? Meron talagang binababaan. Oo, bumaba nga sila. Kaya nga nandoon sila sa Abraham's bosom kasi bumaba sila doon, kapatid na Gabriel eh. Di ba ganun yun? Tapos si Kristo bumaba din, Brother Gabriel. Yes. Nangaral siya doon eh. Kaya nga may naghihintay kay Kristo eh, para pangaralan ni Kristo doon eh. Di ba ganun yun? Naku, walang logic talaga. Ay, SLTV, standard of lies talaga. Kaya pala, Brother Gabriel, kaya pala ganun eh. Standard of lies pala talaga siya. Mamaya baka Ay, nako. Baka Kaburnok, mag-upload na naman yan ng video na parang basang sisiw. Pa-victim na naman, pinagtatawanan daw ika natin sa personal. Ay, nako. Kawawa naman. Ay, nako. Eto, sige, tuloy natin yung kanyang explanation. Excited ako sa 4:8. Kaya siya rin lang ang umakyat. Pero kapatid na Esel, paano itong verse 8? Ito ang problema nila eh. Ayun, ito daw yung problema nila eh. Ito ha, panoorin mo, pakinggan mo yung kanyang matinding problema din. Kasi sabi po sa verse 8, ito yung batayan ni Kaburnok na nagsasabi na dinala daw ni Kristo yung mga kaluluwa, sila Enoch, sila Elias, yung mga santo nila na ginawa nilang santo na nagbayad ng malaking halaga, mga kababayan, dinala daw ni Kristo pagbalik niya sa langit. Tingnan natin, sabi dito, kaya't sinasabi niya nang umakyat siya, si Kristo, sa itaas, si Kristo, ay dinala niyang bihag ang pagkabihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Ayan, binasa niya ha. Naalala ko to si Yosuke. Binasa na nga letra por letra. Napakaliwanag ng nakalagay. Iibahin pa. Gagawan pa talaga ng palusot. Ito. Anong palusot niya? Tuloy na. Alam nyo mga kababayan, para maunawaan po natin yung verse 8, hindi po sinasabi dito na yung mga bihag o yung mga pinangaralan niya doon po sa bilangguan ng mga espiritong mga makasalanan, mga kababayan. Actually, hindi po ito yung bosom of Abraham na sinasabi ni Kaburnok. Iba yung bosom of Abraham, iba rin yung kulungan ng mga espiritong Suel. So meron palang kulungan ng mga espiritong Suel. Wala naman tayong nabasa kanina, Brother Gabriel, yung pagkakaalam ko, yung mga Suel na yun, hindi yun talaga yung Suel Brother Gabriel, di ba? Yung una lang naman sila Suel, Kaburnok, parang pinapalabas niya na
Ay, ewan Parang ko na lang dito. makasalanan mo. Parang hindi na natapos ang pagiging makasalanan nila, di ba? Ay naku, Ethel naman, gano'n ka pala mag-interpret ng mga nakasulat? Ay, kawawa ka naman. Sige, tuloy natin. Pero Sige, para sige. kay Kaburnok, siya rin yun. Ha? Ngayon, ano ibig sabihin nito? O, sige nga. Si Kristo, mga kaibigan, para maunawaan po natin, siya po kasi ang nagbayad sa Okay. ating mga kasalanan. Mhm. Okay. Siya kasi ang inatasan ng Diyos na bumaba para yung ating kasalanan ay mawala, mabayaran. Tubusin tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Parang siya yung ating abogado. Parang nahihirapan siya sa sagot niya. Teka. O, ito na. O, abogado daw si Kristo. Tuloy natin. Oh, sige. Alam niyo mga kababayan, para maunawaan po natin, Ano ba si yan? Kristo po rito sa talatang ito, parang siya po ay abogado. Okay. No? Ang isang abogado, mga kababayan, kung meron siyang hawak na kaso, ang gagawin po ng abogado, bago po siya umakyat doon sa husgado, doon sa batasan o anumang tawag, mga kababayan, alam ko nauunawaan nyo ang aking ibig sabihin. Ang isang abogado, ang gagawin bago siya umakyat doon sa husgado, kung sino yung kanyang kliyente, pupuntahan niya muna. Pupunta muna doon sa bilangguan, kausapin itong kanyang kliyente, kukunan niya ng statement. Sandali lang. Kukunan niya ng statement. Hindi, Okay, ang- sige. ang- Sandali. Brother Gabriel, Sige. mamaya po na yung ating reaksyon. Kasi gusto ko lang i-highlight yung sinasabi niya. No? Ako din Joker eh, pala. pinadages ko yung sinasabi niya eh. Sige. Ng historya kung bakit siya nabilanggo, ano yung kaso na isinampa sa kanya, ano yung dahilan bakit siya nakulong. Ganun po ang attorney, abogado, mga kababayan. And then pagkatapos, makunan niya ng statement itong kanyang kliyente, ang gagawin po ng isang abogado, mga kababayan, kunin yung pagkabihag niya. Ano daw? Ibig sabihin yung statement. And then yun po, yung dala-dala itong abogado na iakyat doon sa husgado. Ganun pala yun. Mind-blowing. Si Brother Grabe Gabriel, naman sandali. yun. Yun na ba yung madalang bihag pagkabihag? Yun na ba yun? Statement pala yun. Ganun pala yun. Sandali Brother Gabriel ito sasagutin ko yan mamaya Mali talaga yung kanyang sinasabi na yan Pero sige tuloy muna natin. Meron kasing karugtong to eh. Ganun po ang nangyari, mga kababayan. Ganun pala. O sige. Dito sa talata, Okay. si Kristo pumunta doon sa kalaliman sa mga bilanggong espiritong makasalanan, kinuhanan niya ng statement parang ganon. Pinangaralan niya. Magkaiba yun eh. Di ba magkaiba yun? Yung pangangaral, si Kristo nagsasalita, nagbibigay ng information. Kinuha na ng statement, yung nakakulong yung nagbibigay ng information, di ba sa abogado? Tignan mo tong logic nito. Ay, naku naman. Ito, Brother Gabriel. Sige po, Ito, Brother Gabriel, ito yung masasabi ko. Mali yung interpretation niya. Mali Alam mo, talaga. bakit, Brother Gabriel? Ganito, tignan mo yung kanyang ginawa kasi dito. Mamaya sasabihin ko kung ano yung ginawa niya. Kaya nahahalataan ko talaga, nahihirapan siyang i-explain yung Efeso 4:8. So, parang di talaga siya sigurado. Nangangapa siya. Oo. Nangangapa siya. Bakit?
Kasi wala nga talaga siyang unawa. Pero kanina pinagtatawanan pa niya tayo na tayo daw yung walang unawa. Walang unawa, 'di ba? Sabi ng umaming mangmang. O, di ba? Ay, Nag-uulit-ulit kawawa yun. naman. Kawawa naman. Bakit? Eto, sasabihin natin ito yung kanyang ginawa. Sabi niya daw, ganito yon kapatid na Gabriela. O, sabi ni SLTV, yung ating Panginoong Jesucristo daw, kagaya daw siya nung attorney. O, di ba? Mm. Yung nakabilanggo doon sa Abraham's Bosom para sa atin, yan daw kapatid na Gabriel, kagaya nung kliyente nung attorney. O, ngayon, kukunan niya ng statement. O, yung statement daw, yun daw yung pagkabihag. Ito lang yung masaklap, Brother Gabriel. Di ba sabi niya, iaakyat daw yung statement doon sa korte. Yung dun sa batasan daw, whatever daw, hindi niya alam kung anong tamang term Oo, ngayon, itong masaklap. Hindi ba alam ni SLTV na mali yung kanyang comparison kasi yung korte sa una niyang yung korte kasi, Brother Gabriel, na binabanggit niya, sino ba yung hatol sa tao? Yung Diyos Ama pala yung hatol, ganon. Si Kristo dadala nung pagkabihag, ibibigay na sa Diyos Ama para mabigay yung hatol. Ganon ba yung lalabas nun? 'Di ba? Mali Yan yan kasi, Kaburnok. yan kasing lalabas dyan Di ba? Oh. Siya, naging abogado lang si Kristo, pinababa niya yung kakayahan ni Kristo. Binastos na si Maria, binastos pa si Kristo Di tayo makakapayag yan. Oo. Ngayon, Brother Gabriel, ano ba ang sabi ng Biblia tungkol sa ating Panginoong Jesucristo? Basahin natin ang Juan 5:22. Pakibasa, kapatid na Gabriel. Ito po, sa Juan 5:22. Ito nakasulat. Sapagkat ang amay hindi humahatol sa kanino mang tao, kundi ipinagkaloob niya sa anak ang buong paghatol. Uy, napakaliwanag. Brother Gabriel, para kay SLTV, yung attorney pala, yan yung korte din. Mali. Mali pala! Oo, di ba? Naku, gagawa lang ng maling interpretation si SLTV. Mali yan, SLTV. Yung interpretation mo, basag. Mali. Ngayon, ito ang patunay. Papatunayan talaga natin na totoo nga na may kasama si Kristo. Ito basahin natin. Kasi yung binasa niya, Efeso 4:8, doon kasi siya umikot doon sa 8. Itong gagawin natin, kapatid na Gabriel. Ibang salin ang gagamitin natin para mabigyan na talaga ng tuldok yan. Basahin natin sa Magandang Balita Biblia ng Efeso 4:8. Pakibasa, kapatid na Gabriel. Ito po. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Nang umakyat siya sa kalangitan, nagdala siya ng maraming bihag at nagbigay ng mga kaloob sa tao at nagbigay ng statement. Ay, hindi pala ganun. Hindi nagbigay. Kahit yung dalating nakalagay na ganun, Kaburnok, wala. Ay, naku, wala na talaga to. Sa King James, ano ba nakalagay? Sige nga, King James version. Ayan po, he led the captivity captive and gave gifts unto men. Ayun, di ba? Sa iba pang salin. Salin nga natin sa iba yan. Ako, daming salin. Naku, si SL talaga, butata na to talaga. Sa New Filipino, ano bang sabi? Kaya nga, sinasabing nang siya'y umakyat sa itaas, ay dinala niyang mga bihag ang marami at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Puro mga Kaburnok mga bihag Dinala niyang mga bihag ang kaunti, ang mag-isa lang si Kristo. Di naman sinabi diyan Ay, naku. Ang daming mga mali sa logic. Tsaka yung nanghingi ng statement, mali yun. Hindi ko kaya tanggapin yan, Kaburnok. Si Kristo, siya yung nangaral. Hindi niya kailangan manghingi ng statement as if naman na hindi pa ba kilala ni Kristo yung mga tao doon sa kailaliman ng lupa. Sa ebanghelyo nga nababasa natin nalalaman na ni Kristo kung anong nasa isip ng tao kakayahan ng Diyos yun. Bago ka pa manalangin, alam na ng Diyos yung ipapanalangin mo. Tapos gagamitin ni SLTV, hihingian ng statement.
O bakit pa siya hihingi ng statement, Father Gabriel? Bakit pa siya hihingi ng pagkabihag? Kung alam naman niya kung sino yung taong nakabilanggo doon. Kilala niya yun eh. Nako. Yun nga, Kapurnok eh. Buti sana kung ang nakalagay dun sa may unang Pedro 3:19, sa ganitong kalagayan, pinuntahan niya at inaralan siya. Ayan, pwede yun. Tanggapin natin yun. Si Kristo pinangaralan ng nasa loob. Hindi eh. Ang sabi, pinuntahan niya at inaralan ng mga espiritu. Hindi yung siya ang pinangaralan ng mga espiritu. Hindi ganon, Kapurnok. Kaya hindi pwedeng hininga ng statement. Walang ganon. Oh, di ba? Oh, yan. So nagkanda-leche-leche yung sagot ni SLTV. At naalala ko, Brother Gabriel, yung video niya na yan, na napalabas din sa ating YouTube channel. Meron kasi tayong video na similar nung video na tampok sa kanyang video ngayon, ano? Yung video natin, meron siyang comment doon eh. Naalala ko, sabi daw niya, nahihirapan naman kayong i-explain yan. As if naman siya siya nga nahihirapan nga siya sa interpretation ng Efeso 4:8 eh. Di ba? Kalokohan lang yan. Ginawa pang abogado si Kristo. Hukom nga si Kristo. Kalokohan na itong SL na to. Ay, nako. Ang daming mali talaga. Mga fake news, maling interpretation. Anong tawag dyan? Di ikaw na nga magsabi. Ano ba si SL? Standard of lies. Oh, di ba? Standard of lies na. Ano pang isa? Di busted. Yan. Nako. Nako. Yan. Ay, kasi nagpo-focus sa kaligayahan ng pagkalalaki. Kaya... Ay, nako. Pag na nating isingit yan, nako, wala na tayong oras talaga, Brother Gabriel. SLTV. Di ba? Sinagot na natin. Siyempre, mag-expect kami ng sagot mo. Running debate talaga yan. Sige ha, SL ha. Sige, hintayin namin ang sagot mo. Sige, anong masasabi ninyo sa ating episode ngayon? Comment down below, mga kapatid. At kung like nyo ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Factbusters PH. Kaya, wag maniwala sa sabi-sabi. I-check mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, kasama si kapatid na Gabriel de Guzman, ako po si Kaborno at kami ang inyong taga-sorry! Ayan, maraming salamat kapatid na Gabriel. Ngayon pala, yung attorney, siya na rin yung hukom. No. Yun nga. Ngayon lang yan nangyari sa history ng judiciary. Yung attorney pala ngayon, siya na rin yung hukom. Siya pala yung magbibigay ng hatol. Napaka-self-serving. Punta tayo sa korte, hahatulan ko na kayo, ha? Kayo, ligtas na kayo. Ha? Yun yung gusto. Buti sana kung ganun nga, Kaburnok eh. Kasi atin na yung interpretation na na hukom siya. Ginawa lang niya lang talagang attorney. Ay, naku, bahala na siya. Good luck, SLTV, ha? Ginawa mo lang attorney si Kristo. Kawawa ka naman. Para lang makalusot, ha? Bye. Bye, mga kapatid. Butata na naman. Ako, nangangamoy butata na naman. Iiyak na naman yan. Sige, paalam. I am Catholic. I am alive.